Okay, ngayong araw mga kabidyo, okay, meron tayong aayusin na speaker. At para na rin sa ating mga kabidyo, okay, natin dyan naman nagtatanong kung paano mag-repair ng speaker na butas yung kanilang mga cone. Okay, at kung paano na rin magtanggal ng screen na kagaya nito. So ngayon nga is meron tayong speaker na D12 na subwoofer natin, at ang brand niya is Crown brand. At itong speaker na to is galing sa ating Videoke. At medyo may katagalan na siya. Siguro is umabot na to ng mga 4 years. At ngayon is i-repair natin mga kabidyo, okay? So ito yung ating paraan sa ating pag-ayos ng ating speaker. So kagaya nito mga kabidyo, okay? Kasi maraming nagtatanong sa atin kung paano magtanggal ng screen na to. Lalo na kung ang speaker screen nyo is UP-UP na kagaya nito. Okay? So nakaragbi lang po ito mga kabidyo, okay? Okay, pwede kayong gumamit ng thinner at pwede ring walang thinner at flat screw mga kabidyo. So ngayon is wala tayong flat screw at ito lang ang meron tayo, yung matulis pero malapad. Okay, so sa pagtanggal ito mga kabidyo, okay, madali lang itong tanggalin. Okay, kasi hindi naman po ito nakatornilyo at ito yung nakadikit lang ng rugby. Okay, so ganito lang mga kabidyo, okay? Ang kailangan lang natin is sisikwatin lang natin dito sa pinakagilid ng ating basket. Okay, yan yung ating screen. And then ganyan lang. Ayan, hanggang sa matanggal natin to. So nakaragbi lang to mga kabidyo, okay. So ganyan lang yung pagtanggal ng ating speaker screen. So ngayon naman mga kabidyo, okay, itong ating speaker. At kung makikita nyo is may butas na siya rito. So itong speaker na to mga kabidyo, okay, kahit may butas pa rito, matibay pa naman yung kanyang code, yung kanyang paper. Okay? So gagawa lang natin paraan or didiskartehan lang natin para matakpan natin itong butas na to. Okay, kasi itong butas na to kapag hindi natin naagapan at habang ginagamit natin at medyo malakas yung ating sounds at bumabayo yung ating speaker, medyo sumasabay yung butas nito. Isa sa dahilan kung bakit nagiging distorted or may sayad yung ating tunog ng ating speaker. Okay, kaya kailangan kapag ganito medyo agapan natin para hindi na pati lumaki yung kanyang butas kasi mapupunit pa to. Okay, at lalaki. Pwede naman natin paltan yung buo nito. So itong edge na to mga kabidyo, okay, is matibay pa naman siya. Okay, hindi pa naman siya marupok na marupok. Okay, pero kung marupok na to mga kabidyo, okay, obligado tayo na palitan na lang tong ating edge para mas maging maayos yung kanyang tunog. Pero ngayon is tatapalan na lang natin to mga kabidyo, okay, kasi nga matibay pa naman to. Itong speaker nga pala na to is Pro SW1236 mga kabidyo, okay. 350 watts D12 yung ating subwoofer. Okay. Ayan, dual siya. Dual terminal or dual coil. So ito yung ating mga kailangan yung ating gagamitin. Kailangan natin ng rugby. Rugby, ang brand niya is Bostik. Okay. At gagamit tayo ng tela yung ating pantapal dito, tela na silk. Ayan. So tela lang yung katapat ng butas na yan mga kabidyo, okay. So tatabas tayo ng konti para pantapal lang natin. So ganito lang kanipis mga kabidyo, okay. Tatapalan natin yung loob at labas. So doblehin natin para sure. Okay, gamit tayo ng thinner mga kabidyo, okay, paint thinner. Kasi yung pwesto ng ating butas ng ating speaker is medyo nakadikit sa basket. Okay, medyo nakadikit sa metal, kaya babakbakan natin ng konti rito para mailapat natin ng maayos yung ating itatapal. So lalagyan natin ng konting thinner para bumitaw yung rugby mga kabidyo. Yung pantanggal ng rugby is thinner, paint thinner. So maya maya pag na-absorb na yung ating thinner, saka natin babakbakin. Okay, try natin mga kabidyo, okay, na bakbakin yung ating pagkakadikit dito. So meron na tayong flat screw.
So ito na nga mga kabidyo, okay? Nalinis na natin. Natanggal na natin yung mga rugbing nakadikit. Okay? So tuyo na rin yung ating edge. So tuyo na rin siya mga kabidyo, okay? At ngayon naman is a-applyan natin ng rugby. So importante sa ating pagra-rugby mga kabidyo, okay, dapat is bago may dikit yung ating ididikit dito sa ating speaker, dapat is tuyo-tuyo yung ating rugby. Kahit mga kalahating oras or isang oras nating patuyuin, wala namang problema. Mas maganda kung tuyo-tuyo, mas makapit siya. Okay? So apply na natin. Importante mapatuyo natin ito mga kabidyo, okay, bago natin ilapat sa isa't isa. Lagyan natin ng rugby ito at saka yung ating basket. Okay, sabay-sabay na yung ating pagdidikit mga kabidyo, okay. Pakipatuyin natin ng mga kalating oras para mas makapit. So habang pinapatuyo natin ito mga kabidyo, okay, ayan o, habang pinapatuyo natin yung ating rugby is ayusin naman natin yung ating screen na yupi-yupi. So yuping-yupi ito mga kabidyo, okay. Gagamit tayo ng hammer na rubber, okay, para kahit pupukin natin ang pukpukin, hindi magasgasan yung ating screen. Pwede rin mga martilyo, basta wag lang magagasgasan ng husto yung screen. So okay na siya mga kabidyo, okay. Hindi na siya yupi-yupi. So ayan na nga mga kabidyo, okay. Ito yun na yung ating rugby. Yung ating pangkapal. Tuyo na to. Pwede na nating itapal. Tuyo na siya. Itapal na natin. Ito na mga kabidyo, okay. At tatapalan pa rin natin to ng tela para wala talaga siyang butas. So tatapalan din natin yung ibabaw para mas matibay. So patuyuin ulit natin para mas makapit. So ito na mga kabidyo, okay. At natapal na natin kabilaan.
So tinapalan din natin yung ibabaw para mas matibay, para talagang walang bumitaw na tela sa ating dinikit. Importante kasi talagang nakadikit silang lahat. So sa ganito mga kabidyo, okay, masasabi kong matibay na naman to. Okay, at pwede nyo pa rin pinturahan kung talagang gusto nyo mas tumibay pa. Okay, pero sa atin hindi natin kailangan kasi matibay na naman yung ating ginawa at makapal pa yung ating phone. Okay, ito naman siya, makapal naman siya. Okay, bago natin isarado yung ating screen or bago natin ikabit yung ating speaker screen, is punasan muna natin to para matanggal yung mga alikabok, para mas magmukhang bago at mas malinis. So kung manipis yung inyong mga paper cone mga kabidyo, okay, pwede nyo naman pinturahan ng black, enamel black, ganyan. Lagyan na natin to. So ayan na nga mga kabidyo, okay, nadikit na natin. At the same time naayos na natin yung ating speaker screen. So ganyan lang tayo mag-repair ng ating speaker. So itong technique ito mga kabidyo, okay, is para sa mga low budget at sa mga nagtitipid. At the same time yung mga speaker natin na pwede pa naman pakinabangan, okay, or pwede pa naman gamitin. Kaya sa ganitong paraan mga kabidyo, okay, pwede na ulit natin gamitin itong ating speaker na ni-repair. So hanggang dito na lang, sana nakatulong ang video natin ngayong araw na to sa ating mga kabidyo. Okay natin dyan na may mga butas ang kanilang mga speaker. Kaya hanggang dito na lang, sa mga hindi pa po nagsusubscribe or follow sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell. Idamay nyo na mga kabidyo, okay, para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.